Welcome back sa Pocket Science PH. So for this video, tatalakayin natin yung Glacier Pour Homme by Maison Alhambra. So itong perfume na to was released 2023, last year lang. Clone siya ng JPG Le Mal EDT. JPG Le Mal EDT. So sa mga familiar na sa Maison Alhambra, meron silang nilabas na line ng Glacier. Meron yung, yun yung specific na line nila na nagko-clone ng mga Jean Paul Gaultier. So, yun. So, pinaka-popular yung Lenoir, tsaka yung Bold. Yun yung mga clone ng Le Mal Le Parfum, tsaka ng Le Beau, na very good clones. So, yun. Nabili ko pala to, magkano ba presyo nito? Last year parang 1,000 pesos lang eh. Ngayon, close lang din dun yung price. For a 100 ml bottle, concentration pala niya is eau de parfum. So, ngayon, pagdating sa price, pinakamahal na nakita ko is 1,200 yata. So, kung nasa Middle East ka, nasa UAE ka, sigurado mas mura. Okay. Pakita ko lang sa inyo yung spray. Yun. Ganda nung ganda nung labas ng mist, kaso doon diretso sa ilong ko. Ang bango. Yun. So, yung sa initial spray, na-recall ko kagad yung Le Mal OG, yung Le Mal EDT. Mixture ng lavender tsaka ng mint. Oo eh, paano sila eh, hati talaga. Siguro mas nakukuha ko yung mint kasi mas malakas naman talaga yung dating nun, tsaka mas common para sa atin. Pag nagtutoothbrush ka, di ba, toothpaste, minty. Pag nag-mouthwash ka, mint din. Chewing gum, ganun din, mint. Mixture ng lavender tsaka ng mint, bibigay ng bubble gummy, may konting sweetness, hindi siya masyado matamis, pero nasa fresh side. Parang bubble gum nga, yung dating. Tapos ang alam mong classic, kasi ang Le Mal EDT nilaunch yun 90s eh. So yung amoy niya parang binabalik ako dun sa era na bata ako. Ganun, parang ganun yung amoy nung ibang chewing gum nung time na yun. Ang bango. Okay. So for the projection naman, okay lang yung projection niya, hindi super lakas, pero hindi rin siya sobrang hina. So, masasabi ko siguro mag-create siya ng isang dipa. Ano ba kalaki yun? Hindi sobrang lakas ng projection na ito, na-try ko na kasi ito yung full wear. Pero goods din, hindi siya yung super close encounter. Tapos, napansin ko dito, mas okay siya sa hangin. Ang ganda ng scent trail. Dumaan ka sa office, dumaan ka sa open area, niiwan yung amoy mo, ma-detect talaga ng mga taong nadaanan mo, mga nakapaligid sa'yo. Tapos, very pleasant. Lavender, mint, pleasant naman talaga yun. Yun. Good projection for the first couple of hours hanggang humina na, hanggang mag-transition na rin siya papunta sa mid. So, good yung projection niya for the first couple of hours hanggang mag-transition siya dun sa mid. So, yung mid niya is cinnamon, mixture ng cinnamon tsaka ng florals. Mas prominent yung cinnamon eh. Parang imagine mo nasa mall ka. Di ba may mga bakery doon? Bumili ka ng tinapay, cinnamon. Tapos may hawak kang flowers. Medyo ganun yung nai-imagine kong amoy nung mid. So, papuntang dry down, nagta-transition na siya sa mas matamis na notes. Kung familiar din kayo sa Le Mal Le Parfum, so lumalapit doon yung amoy niya. Though ito is mas nasa playful na side. Yung parehong sweet eh. Si Le Mal Le Parfum kasi may sweetness din, though darker. Ito is more playful, mas light, mas younger yung vibe. Tapos parang, hindi ko alam kung bakit nasasabi ko rin classic. Pero yung Le Mal EDT naman talaga is classic, diba?
siguro ang dami ko nang naamoy na ganito ng bata ako. Possible kasi very popular ang Lemal na line. So, posible na growing up, may mga naamoy na akong ganito kasi sobrang familiar talaga ng amoy niya. Parang sarap ulit gamitin. Gagamitin ko nga ulit to. So, yun lang. Longevity, bago siya maging skin scent, or, bago siya maging skin scent, mga 6 hours lang. Siguro 5 to 6 hours. Itetest ko siguro to pag mas malamig. Nasubukan ko na to sa midday. So, hindi ko pa siya nasusubukan ng gabi. Feeling ko okay din siya gamitin ng gabi, yung mas presko. Kailan siya mas bagay gamitin na weather? Bagay sa Pilipinas talaga yung mga ganitong klaseng scent eh. Though, iniisip ko kasi before, mas bagay siya sa umaga. Pero ngayon, na-imagine ko gagamitin ko rin siya sa gabi. Kapag hindi ko type gumamit ng mga mabigat na perfume, parang pasok yung balance niya sa pang umaga or pang gabi. Bagay siya pang casual, bagay siya pang formal. Pwede, for me, pwede both. Kaya, parang ang versatile nung amoy niya. Alam ko marketed to pang unisex, pero leaning towards masculine yung amoy niya. Yun lang. Kung nagustuhan niyo yung video na to, pa-like and pa-subscribe. Meron kaming Facebook, meron kaming Shopee, meron kaming Lazada, meron kaming Instagram. Kung kailangan nyo ng decant na authentic, message lang kayo. Thank you.